Hello dreamers! Welcome to the Live the Dream series. In this series, I give you a summary of each chapter from St. John Bosco's Memoirs of the Oratory, or MO for short. Chapter 6 is entitled School at Castelnuovo. Dito sa chapter na to, merong 6 na mahahalagang pangyayari. Father Cafasso, doubts, dividing the inheritance, school at Castelnuovo, music, and the tailor. Father Cafasso. Nakilala ni Johnny ang nooy cleric pa lang na si Joseph Cafasso. 16 years old pa lang si Cafasso noon at 12 years old naman si Johnny. Nagkakilala sila noong October 1827. Ipinagdiriwang noon ang kapistahan ng Motherhood of Mary. Siyempre kapag piyesta, busy lahat. Pero napansin ni Johnny na si Cafasso ay hindi nakikisama sa mga activities sa fiesta. Nakasandal lang siya sa pintuan ng simbahan. Kaya naman, nang makita siya ni Johnny, niyaya niya ito na tignan yung iba't ibang activity sa piyesta. Nag-volunteer pa nga si Johnny na maging guide ni Cafasso. Tinanong ni Cafasso si Johnny tungkol sa edad niya, sa pag-aaral niya, kung nakapag-first communion na siya, gaano siya kadalas mangumpisal at marami pang iba. Sinagot ni Johnny lahat ng tanong kasi parang nahalina or na-spellbound siya sa paraan ng pagsasalita ni Cafasso. Muling inoffer ni Johnny na ipakita niya kay Cafasso ang iba't ibang events and activities sa piyesta, pero ito ang sagot ni Cafasso. The entertainment of a priest are church ceremonies. The more devoutly they are celebrated, the more successful they are. Our pastimes are the practices of religion. These are ever new and therefore should be diligently attended. Dinagdag rin ni Cafasso na inaantay lang niyang magbukas yung pintuan sa simbahan para makapasok siya. Naglakas loob naman si Johnny na sumagot at ito ang sabi niya. But Father, though what you say is true, there's a time for everything. A time to pray and a time to play. Ngumiti lang si Cafasso at sinabing, A cleric gives himself to the Lord. Nothing in the world must be more important to him than the greater glory of God and the salvation of souls. Narito ang reflection question na pwede nating pagnilayan para sa bahaging ito ng chapter 6. Sabi ng nooy cleric pa na si Cafasso, A cleric gives himself to the Lord. Nothing in the world must be more important to him than the greater glory of God and the salvation of souls. Sa tingin mo, ang pagpapahalaga sa kadakilaan ng Diyos at sa kaligtasan ng mga kaluluwa ay gawain lamang ba ng mga religious tulad ng mga pare o kaya mga madre? O isa ring itong gawain na pwede at dapat ring gawin ng lay people? Doubts. In the previous chapter, chapter 5, maaalala natin na nagkasakit si Father Calosso at namatay. Dahil talagang malapit si Johnny sa kanya, malaki ang epekto ng pagkawala ni Father Calosso. Huwag tayong mako-confuse ha, magkaiba si Calosso, Father Calosso at Cafasso. Si Father Calosso ang unang nakilala ni Johnny at nagbigay sa kanya ng private lessons. At si Cafasso naman ay, at this point in this chapter, ay isa pa lamang cleric. So kaya naman, dahil sa pagkamatay ni Father Calosso, naiisip siya palagi ni Johnny. Pag umaga, paggising si Johnny, naiisip niya ito. Tapos napapanaginipan din niya si Father Calosso.
Nag-alala ng sobra si Mama Margaret kaya naman ipinadala muna niya si Johnny sa lolo nito sa Caprillo. Nagkaroon uli si Johnny ng panaginip noong mga panahong ito. Sa panaginip niya, napagsabihan siya na umaasa siya at mas nagtitiwala sa tao kaysa sa Diyos. Noong mga panahong ring ito, masyado siyang nag-aalala tungkol sa pag-aaral niya. Marami siyang nakikitang mabubuting pari, pero hindi naman siya nagiging malapit sa mga ito. He would often greet them, the parish priest, at yung mga kasama nito, and he would bow to them. In turn, they would also greet him. Sabi ni Johnny, kapag naging pari siya, iba ang gagawin niya. Lalapit siya sa bata, makikipag-usap, at magbibigay ng magandang advice. Naisip ni Johnny na magiging masaya siya kung makakausap rin niya ang parish priest nila tulad ng pakikipag-usap niya kay Father Caloso noon. Nakita ni Mama Margaret ang pagkadismaya at ang lungkot ni Johnny dahil sa mga hadlang sa pagpapatuloy niya sa pag-aaral. At dahil na rin hindi pa rin sumasang-ayon si Anthony sa pag-aaral ni Johnny. Kaya naman, naisip ni Mama Margaret na hatiin na sa magkakapatid ang kanilang mana. Ito ang reflection question na pwede nating pagnilayan sa bahaging ito. Minsan ba ay mas umaasa rin tayo sa tao kaysa sa Diyos? Kaya mas nakakaramdam tayo ng pagkadismaya o kaya hopelessness? Ano kaya ang pwede natin gawin kung napapansin natin na mas madalas tayong nagtitiwala at umaasa sa tao kaysa sa Diyos? Dividing the inheritance. At that time, Anthony was already 20 years old, but Johnny and Joseph, his younger brother, were still minors. So medyo complicated at mahal ang pag-aasikaso sa paghahati-hati ng mana. Pero kahit ganun, ipinagpatuloy pa rin ni Mama Margaret na hatiin na ang mana sa magkakapatid. Matapos na mahati ang mana, sina Johnny, Mama Margaret at Joseph na lang ang magkakasama sa bahay nila. Kahit na matagal bago ma-finalize ang paghahatian ng mana, naituloy ni Johnny yung pag-aaral niya. Eventually, nakapag-enroll siya sa isang elementary school sa Castelnuovo. School at Castelnuovo. If you will remember, private lessons ang natanggap ni Johnny noon kay Father Caloso. Kaya naman, nang mag-enroll siya sa elementary school, kinailangan niyang mag-adjust kasi sa public school na siya nag-aaral at bago na rin yung teacher niya. Kinailangan ni Johnny na simulang aralin muli ang Italian grammar bago siya makapag-aral ng Latin. Naglalakad lang si Johnny mula sa bahay hanggang sa school. Pero mahirap itong gawin lalo na kapag winter kasi masyadong malayo yung school sa bahay nila. Eventually, nakahanap ng matutuluyan si Johnny sa tulong ng tito niya. Naging boarder si Johnny ng isang tailor o mananahi. Ang pangalan niya ay John Roberto. Music and the Tailor. Mahilig kumanta si John Roberto. Paborito niya ang Gregorian chant. At dahil maganda ang boses ni Johnny, inaral niya ang music at eventually nasamahan niya si John Roberto na kumanta on stage. Ginamit ni Johnny ang free time niya para aralin ang tailoring. After some time, nakakagawa na siya ng buttonholes, hems, at nakakapanahi na siya ng simple and double seams. Later on, natutunan na rin niyang maggupit ng underwear, waistcoats, trousers, and coats. Parang naging master tailor na rin siya. Dahil nga naging magaling na sa pananahi si Johnny, inofferan siya
ni John Roberto to stay with him and to continue the business. Pero, gusto talaga ni Johnny na ipagpatuloy ang pag-aaral niya. He keeps himself busy, pero alam niya yung main goal niya. That year, sinubukan ng mga classmates ni Johnny na impluwensyahan siyang magsugal during school time. Sinabi ni Johnny na wala siyang pera, kaya naman sabi ng classmates niya na magnakaw na lang siya sa landlord niya o kaya sa nanay niya. Pinipressure siya ng isa sa mga classmates niya, kaya naman ito ang naging sagot ni Johnny. Am I to believe you're urging me to play truant and steal? But in your daily prayers, don't you say, the seventh commandment, you shall not steal? Anyone who steals is a thief, and thieves come to a bad end. Besides, my mother loves me dearly, and if I need money for lawful purposes, she gives it to me. I've never done anything without her permission, and I have no intention of starting to disobey her now. If your pals are doing that, they're evil. And if they're not doing it, but recommending it to others, they're scoundrels. Ipinaalala ni Johnny sa classmates niya ang ikapitong utos na huwag magnakaw. At ipinaliwanag din niya na kung kailangan niya ng pera, ibibigay naman yun sa kanya ng nanay niya. Wala siyang gagawin na hindi alam ng nanay niya. At wala rin siyang balak na suwayin ang nanay niya. Dagdag pa niya, kung nagnanakaw ang mga kaibigan nila, masama sila. At kung hindi man sila nagnanakaw, pero iniimpluwensyahan nila ang ibang tao na magnakaw, hindi rin sila mabuting halimbawa. Nalaman ng iba ang conversation na ito. Nalaman ng mga relatives ng classmates ni Johnny. Kaya naman simula noon, wala nang nagtangkang impluwensyahan si Johnny na gumawa ng masama. Nalaman din ito ng teacher ni Johnny. Kaya naman, in-encourage ang mga batang lalaki na makipagkaibigan kay Johnny. Okay na ulit ang lahat, pero ang teacher ni Johnny na si Father Virano ay ginawang parish priest sa Mondonio. Ayon kay Johnny, hindi masyadong maayos ang pumalit na pari kay Father Virano. Narito ang reflection questions na pwede nating pagnilayan sa bahaging ito. Paano natin ginagamit ang free time natin? Ginagamit ba natin ito nang naaayon pa rin sa Ten Commandments? Paano tayo tumutugon sa mga taong nakapaligid sa atin na iniimpluwensyahan tayong gumawa ng hindi mabuti? Magkita-kita ulit po tayo sa susunod na video para sa Chapter 7. Huwag po sana nating kalimutan na mag-alay ng isang Hail Mary o Aba Ginoong Maria para sa video series na ito. Please share this video to other people para mas marami ang makakilala kay St. John Bosco at para marami na ring tao ang ma-inspire dahil sa buhay niya. Patuloy po tayong managinip, mangarap, at manalangin. And don't forget to live the dream. St. John Bosco, pray for us. Mary, Help of Christians, pray for us. If there's one thing I can do, let me leave the dream. For